awitin na It's so sweet to trust in Jesus, page 152. Page 152. It's so sweet to trust in Jesus. Ready, sing. It's so
Okay, amen. Check mo natin kung tuloy-tuloy pa rin. Amen. So, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. At kayo ba ay masaya sa gabing ito? Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, welcome sa ating prayer meeting. Buksan natin ang ating mga Biblia dito sa Colossians chapter 4. Colossians chapter 4, verse 1. Colossians chapter 4, verse 1 hanggang verse 3. Sige. Colossians chapter 4, verse 1 hanggang verse 3. So last Friday na ngayon, no? Last Friday of the month. So anong date ngayon? November 28. So last, So ang December 1, anong araw ang December 1? Lunes. So Monday, no? Bilis ng panahon. So last month na, next week. Purihin ang Panginoon. Okay, Colossians chapter 4. Say amen kung nakita na natin. Amen. Basahin natin na sabay-sabay. Halaksan natin. Loud and clear. Ready? Verse 1 hanggang verse 3. Ready, go. Masters, give unto your servants that which is just and equal, knowing that ye also have a master in heaven. Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving, withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Okay, hanggang verse 6 na. Ready, go. That I may make it manifest as I ought to speak. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan na kami ay muling nakabalik sa inyong pong bahay-sambahan upang sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan, at upang sama-sama pong muling manalangin as a church, Panginoon. And we are very thankful sapagkat this is the last Sunday of last Friday pala, last prayer meeting of the month of November, at malapit na po ang December. Salamat na marami. Salamat sa pag-iingat niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ang aming oras ng pananalangin sa gabing ito. Patawad sa aming pagkukulang, pagkakasala sa inyong harapan. Ang Diyos, Banal na Espiritu po nawa mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maaari na pumaupo ang bawat isa. Tuloy-tuloy pa rin siya. Basta i-click mo lang pag puminto siya. Okay? Okay, so muli, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Tonight is our prayer meeting. Okay, sige. So, dito po sa ating binasa, mga kapatid, dito sa verse 1, ang kinakausap dito is yung, sabi dyan sa verse 1, is the masters. Okay? So, masters, may S, ibig sabihin plural. Okay? So, yung masters na tinutukoy dito ay yung masters dito sa lupa. Okay? Kasi may kasunod pa eh. Sabi dyan, masters, give unto your servants that which is just and equal, knowing that ye also have a master in heaven. So take note, master in heaven. Yung master, isa lang. Tama? Ibig sabihin, isa lang talaga yung master natin pagdating sa langit. Kilala natin, sino yun? Yung ating Diyos. Tama? Pero yung tinatawag na master dito sa lupa, ibig sabihin yung mga nasa authority, ibig sabihin yung mga leaders, okay? So merong instruction ang Biblia para sa kanila, or si Apostle Paul. Sabi ni Paul dyan sa verse 1, Masters, give unto your servants that which is just and equal. Pag sinabi namang servants, yung mga alipin, ibig sabihin yung mga gumagawa. Tama? Kumbaga, ito yung leader, tapos nandito nasasakupan niya yung mga tawag dyan, yung mga servants or mga alipin or yung mga nagtatrabaho. At karapat dapat na kung ano yung para sa mga servants, sabi dyan, just and equal. Ano ba pag sinabing just? Just and equal. Okay, pag sinabing just, tapat, tama ba? Just, tapat, and equal. Pag sinabing equal, ibig sabihin, kung ano yung nararapat
para sa servant is yun ang dapat, tama? Kumbaga, halimbawa, pag ikaw ay nagtrabaho sa isang kumpanya or sa isang, pag naglingkod ka sa isang leader or company, nagtrabaho ka, di ba yung karapat-dapat na sahod para sa'yo ay yun talaga yung dapat, di ba? Kaya nga, yung iba, kapag hindi nila nare-receive yung karapat-dapat na para sa kanila, yung iba nagre-reklamo. Tama? At yung iba yung iba nga nagpapatulfo pa di ba? Kasi hindi nila na-receive yung sahod nila ng ganitong, ng ilang taon, ilang buwan. Tama? Pero yung makikita natin dito na ang isang master, it must be just and equal. At lalong-lalo na sa ating Diyos. Tama? Ang Diyos natin, kung dito sa lupa, binigyan ng instruction yung mga leaders na dapat sa inyong mga nasasakupan, sa mga servants, kailangan just and equal dapat. Parang dito sa atin, di ba? Ako bilang leader, situate na dito sa church natin, it must be just and equal. Tama? Ibig sabihin, pantay-pantay ang pakikitungo, wala dapat favoritism, walang mataas, because we are all the servants. Amen? Servants tayong lahat. At iisa lang yung master natin. Yung master natin na nasa langit. Yung ating Panginoon. Okay? Tapos, dito, it must be just and equal. So, kung dito sa lupa, binigyan niya ng instruction yung mga leaders na dapat just and equals, lalong-lalo na yung Diyos natin. No? At alam naman natin na ang Diyos natin ay hindi nagkakamali. He is always just and equal. Tapat lagi ang Diyos at equal lagi sa atin ang Diyos. Ang totoo nga niyan ang totoo niyan, ang Diyos natin ay just and equal. Ang totoo niyan, tayo minsan yung hindi equal sa Panginoon. Tama? Ang Diyos natin, equal lagi sa atin Ibig sabihin, tapat lagi ang Diyos sa atin. Kung ano yung nararapat para sa atin, yun talaga yung binibigay niya. Sabi pa nga ng Biblia, minsan siksik, liglig, umaapaw. Okay? At kung meron ng pagkukulang, minsan tayo yun. Tama? Ang tao talaga ang nagkukulang. Pero ang Diyos, never siyang nagkukulang at never siyang nagkulang sa atin. Okay? So yan ang Diyos natin. He is just and He is equal sa ating mga gumagawa para sa Kanya, sa ating mga servants. Okay? Ngayon, pagdating dito sa verse 2, yan ang mensahe natin. Continue in prayer. Amen? So, dapat talaga na tayo ay magpatuloy sa panalangin. Sabi dyan, and watch in the same with thanksgiving. So, ang Biblia ay hindi po nagsasawa na magpaalala sa atin na magpatuloy talaga sa panalangin. Sabi ng Biblia, ang panalangin, ito yung sandata natin laban sa tukso, laban sa kasalanan. Diba sabi ng Panginoon yan, pray that ye enter not into temptation. Manalangin upang hindi bumagsak sa tukso. Okay? Sabi doon, the spirit is willing, but the flesh is weak. So we need to continue in prayer because ang daming tukso ngayon. Tama? Ang daming mga patibong ngayon para sa ikababagsak nating buhay mga Kristiyano. Maraming paraan ng diablo para pabagsakin niya tayo. That's why we need to continue in prayer. Tama? At bukod dyan, siyempre, marami din tayong pangangailangan. Maraming dahilan kung bakit ang tao